Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sugarol na Ina. Ha, bakit ang aga-aga nakabusangot ka dyan? Saan pasugalan na naman kayo ng galing, Nay? Kahit sabihin ko naman sa'yo hindi mo naman alam kung saan yon. Anong ulam? Wala pong ulam. Wala na rin pong bigas. Kit wala. Ano kinain nyo? Di pa po ako kumakain. Binilhan ko na lang sila Nene at Nat ng tinapay sa tindahan para maalam na ng sikmura nila. Nakakaawa na papasok na eskwelahan na wala man lang kinakain. At least may kinain sila. Yung ibang bata nga wala talagang makain. Hindi naman dapat maranasan ng mga kapatid ko na magutuman. Sapat naman ang kinikita ni tatay. Sagot ko naman yung bigas natin. Bakit pala yung binili kong bigas ubos na? Wala pang isang linggo yun. Alam mong marami tayong kumakain dito sa bahay. Mga kapatid mo malalakas ng kumain. Tapos magtataka ka pa kung bakit madaling maubos ang bigas natin? Nagsusumbong si Nene. Pinamigay niyo raw yung bigas natin. Ano? Gusto niyo na namang magpasikat sa ibang tao habang nagugutom mga kapatid ko? Wala kasing pangsaing sina Kumaring Loida, kaya pinahiram ko muna. Parang bigas lang ipagdadamot mo. Ibabalik din naman Binayaran na ho ba? Ang alin? Yung bigas na pinahiram nyo. Pa, nakalimutan lang. Ibabalik naman nila yon. Huwag kang apurado. Paano kung hindi mag-aapura? Iuuwi mamaya yung mga kapatid ko, wala silang kakainin. Check mo ko pinandidilata na mata. Tiyang tono mo parang hindi mo nanay ang kausap mo Umayos ka, Leo Baka sungal-ngalin ko yung bibig mo dyan. Ay nako, ayan na naman kayo O paano po yan? Walang bigas na sasaingin. Di umuta ka muna sa tindahan. Napakadaling solusyonan ng problema Uutang lang iaasa niyo pa ba sa akin? Galing na po ako dun kanina. Hindi niyo po pala ibinayad yung perang ibinigay sa inyo ni tatay nung nakaraang linggo. Kaya ayun, ayaw na po tayo pautangin. Paano kasi galing ako sa kanila noon? Sarado tindahan nila. Kaya ipinatalo niyo na lang sa sugal. Kayo, Nay. Imbis na ipinambibili niyo ng pagkain ng pera na ibinibigay ni tatay mas pinipili niyo pang ibang sugal? Ay bakit ba pati pera ng itay mo pinakikialaman mo? Hindi naman siya ibinibigay yun May sarili ka naman pera. Yun na lang ang pakialaman mo. May pakialam din ako dahil napapabayaan niyo na kami mga anak ninyo. Hindi ba kayo naaawa sa mga bata kong kapatid? Tawag sa kanila ng ibang tao, mga langaw. Dahil kung saan may handaan, nandun sila. Nagbabakasakali na tawagin para makakain. Hindi sana nila mararanasan na magutuman Pero dahil sa bisyo nyo, kailangan nilang pagdaanan ng lahat ng hirap at kahihiyan. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Dahil lang sa hiniram ni Loida na bigas, nakakaganyan ka na. Ang damot mo namang tao. Sila nga nagbibigay rin naman sa atin Madamot na sa madamot. Hindi naman kasi tayo mayaman Ang hiling ko lang naman sa inyo, unahin mo kaming mga anak mo. O sige, kahit hindi nyo na kami isama ni ate, sana naman yung mga mas batang kapatid namin ang isipin nyo. Huwag nyong iniisip lagi yung bisyo nyong sugal. Bakit? Hindi ko ba kayo inalagaan ng mga bata pa kayo? Kung pagsalitaan mo ako parang naging pabaya akong nanay O hindi ba? Kaya nga nung bata pa si Ate Lynn kung kani-kanino nyo iniiwan para magawa nyo yung pagsusugal nyo Kinuha nyo lang siya nung pwede na siya mag-alaga sa amin nun. Kaya nga ayaw na umuwi ng ate dito Dahil hindi niya na matiis yung mga ginagawa nyo. Hindi man lang niya naranasan kung paano maging bata Dahil maaga nyo nang ipinasa sa kanya ang responsibilidad na dapat kayo ang gumagawa bilang ina. Buti nga wala na dito yung babaeng yon. Akala mo rin kung sino makasagot-sagot sa akin Tama lang naman yun. Baka nga sa mga susunod na araw ako naman ang umalis na dito sa bahay na to. Di umalis ka. Mabuti ngayon para mawala na kayong mga nagpapasakit ng ulo ko. Kung sino pang matatanda, siya pang problema. Lumabas na lang ng bahay si Leo at pumunta sa bahay ng kaibigan. Ayaw na niyang marinig pa ang ibang sasabihin ng ina. Doon na lang siya manghihiram ng bigas na sasaingin mamayang tanghali. Hindi rin niya kasi matiis na hindi gumawa ng paraan. Di bali na siya,
kaya niyang magtiis ng gutom. Simula bata, nakamulatan na niyang sugarol ang ina. Sa lolo't lola din siya lumaki hanggang bawiin siya ng magulang niya. Mula nang tumira sa poder ng mga magulang, doon niya naranasan ang hirap at gutom sa maghapon dahil ang kanilang ina ay malimit na pinagsusugal ang sahod ng ama. Kung sino-sino rin ang mga pumupunta sa kanila para maningil ng utang. Ang kanyang ama ay isang truck driver. Mga construction materials ang idinideliver nito sa iba't ibang lugar. Kung saan-saan ito nakakarating kaya madalas hindi nakakauwi ng bahay nila. Sa lalim ng kanyang iniisip, hindi na niya namalaya na nasa tapat na siya ng bahay ng kaibigan. Kakatok na sana siya ng bumukasyon at iniluwa si Arlon. Malayo pa lang natatanaw na kita sa may bintana eh. Parang pasan mo na naman ang buong mundo ah. Ano, yung airmat mo na naman. Ngayon ko lang napagtanto na mahirap pala magpalaki ng mga magulang. Ngayon mo lang ba nalaman? Ako matagal eh. Kaya nga iniwan na namin ni nanay si Airpods eh. Hindi tumatahimik buhay. Eh di tumahimik buhay namin. Oh, pasok ka muna. Salamat. Hindi rin naman ako magtatagal eh. May kailangan kasi ako sa'yo. Alam kong nakakaya na. Pero wala ka namang ibang malalapitan kundi ako. Huwag akong mag-alala at balang araw makakabawi ka rin sa akin sa lahat ng kabutihan ko sa'yo. Kabisado mo na talaga yung mga linyahan ko no? Eh sa tagal ba naman natin magkaibigan, tol? Tuwing may kailangan ka, yun na lang nang yun ang sinasabi mo eh. Paano hindi ko pa makakabisa? Totoo naman kasi na wala na akong ibang malalapitan eh. Pwede ba manghiram muna ako ng bigas? Wala kasi kaming pangsaing ngayong tanghali eh. Nakakaawa naman yung mga kapatid kong uuwi ngayong tanghali. Naman no, walang kaso yun. Pero di ba, kakukuha mo lang ng kalahating kaban ng bigas kay Aling Miding nung isang linggo? Huwag mo sabing naubos na yun. Kasi si nanay pinamigay na naman sa kaibigan. Kami tuloy ang nawalan na makakain. Ibang klase rin talaga yung nanay mo, no? Hindi bali nang magutuman kayo, basta maging babango lang siya sa mga kaibigan niya. Ay nako, di na yata magbabago yung nanay namin. Habang tumatagal kasi palala ng palala yung mga ginagawa niya eh. Biruin mo hindi na kami makautang sa tindahan kasi hindi na naman niya ibinayad yung perang ibinigay sa kanya ni tatay. Hindi ko rin naman kasi maintindihan sa tatay niyo eh, kung bakit pinapahawak pa ng pera yung nanay niyo. Alam na ngang may bisyo. Ewan ko ba kay tatay, hindi ko rin alam sa kanya. Sabi nga ng iba naming kamag-anak hindi lang daw martir si tatay, kundi sobrang tanga. Hindi naman siguro lingit sa iyo yung mga pinagagawa ni nanay sa kanya dati, di ba? Nako, sobrang bait lang siguro ng tatay nyo. At ayaw din niyang, siyempre, masira yung pamilya nyo. Siguro nga. Pero sana naman kaya niyang manindigan sa kung ano yung tama. Di sana hindi kami yung nagsasakripisyo. Di bali, naniniwala naman ako na balang araw malalampasan nyo rin yan. Siya nga pala. Ano nga pala hiramin mo? Bigas nga sana. May sardinas pa naman dun sa bahay Sasamahan ko na lang ng talbos ng kamote. O sige, papairamin na rin kita ng pera. Tsak na, ubus na rin yung pera mo. Ay, naku, wag na. Hindi ko pa nga nababayaran yung utang ko sa'yo nung nakaraan Wag mo munang isipin yun. Hindi ko pa naman kailangan Salamat Alam mo, sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa'yo Ayoko naman kasing manghiram sa ibang kamag-anak pa. Pagsasalitaan ka na lang ng masama tapos hindi ka naman papahiramin. Ganun talaga yung mga kamag-anak minsan. Mas mabuti pa talagang sa ibang tao ka lumapit O paano? Uwi na muna ako. Pagluluto pa ako ng tanghalian bago pumasok sa trabaho Teka lang. Meron pala akong sasabihin sa'yo. Baka gusto mo lang malaman. Oh, ano yun? Trabaho ba? Ba, game ako dyan. Sana lang medyo malaki yung kita. Oo, trabaho nga itong sasabihin ko. At mas di hamak na mas malaking sahod kumpara sa trabaho mo ngayon. Kaya lang malayo Ha?
Ganun ba? Alam ko kasi kaya ayoko din magtrabaho sa malayo dahil sa mga kapatid ko eh. Ako na lang kasing umiintindi sa kanila. Tsak na mapapabayaan na nila yung pag-aaral nila kapag hindi sila magagabayan. Ayoko na matulad sila sa akin na hindi nakatapos. Naiintindihan naman kita sa bagay na yan. Kaya lang sayang kasi. Pero, sige, pag-isipan mo pa rin ha. Kung sakali, ano bang trabaho at saan naman yan? Sa ibang bansa, yung kasing amo ni nanay magtatayo ng salon. Di ba marunong ka manggupit? Binanggit kita kay nanay. Kilala ka naman nun eh. Sinabi ko nga ang sitwasyon nyo at gusto ka niyang tulungan. Mababait pati yung amo niya. Gusto nga na mga Pinoy ang tatao sa salon na ipapatayo. Uy, maganda nga yan kaso magastos naman. Pagkuha pa lang ng mga papeles siyempre wala ako nun. Sagot naman lahat ng gastos ng amo ni nanay. Basta pag-isipan mo rin. Baka magbago isip mo. Magkakataon mo na kasi to na magbago yung sitwasyon nyo. Oh, sige, uwi na ako. Saka na lang ulit tayo mag-usap. Tinanguan lang siya ni Arlon. Habang pauwi, paulit-ulit na iniisip ang mga sinabi nito. Bata pa lang ang kaibigan at mga kapatid nito ay nagtatrabaho na sa ibang bansa ang ina nito. Umaga kasi silang iniwan ng ama nila na sumama sa ibang babae. Mula noon, ang ina nila ang sumuporta sa lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Kilala niyang mabait at responsable ang ina nito, na isa sa kinaiingitan niya sa kaibigan. Pagdating sa bahay, naabutan niyang natutulog ang ina sa sala. Naiiling na lang na tumuloy siya sa may kusina at nagsaing. Kumuha na rin siya ng talbos para may sama sa sardinas. Mag-aalas 11 pa lang pero nagugutom na siya. Masakit na rin ang sentido niya dahil parating nalilipasan ng gutom. Nang makaluto nga, nauna na siyang kumain dahil hindi na niya talaga matiis ang pagkalam ng sikmura. Ilang sandali pa dumating na nga ang dalawang kapatid. Hapon na nang magising ang ina. Nagtataka siya kung bakit bigla itong nagtago. Nang makita sa labas ng pinto nila ang kolektor, naiiling na lang na siya na ang humarap dito. Nang makaalis ang lalaki, sa kanya hinarap ang ina. Nag-loan na naman pala kayo? Saan nyo na naman ginamit yung pera? Saan pa ba? Di dito sa bahay. Parang wala naman ako natatanda na may binili kayo dito sa bahay ah. Kahit nga pagkain man lang. Anong wala? Nung nakaraan may dala akong buto-buto ng baboy dito. Ipinagmamalaki niyo yung buto-buto na halos walang makain. Papahirapan niyo na naman kami sa pagbabayad ng utang niyo eh. Oy, bakit tumingi ba ako ng pabayad sa'yo? Huwag mong problemahin ang utang ko. Problemahin mo kung paano ka makakakuha ng magandang trabaho para makatulong ka dito sa bahay. Kung makapagsalita kayo, parang hindi ako nakakatulong sa inyo dito ah. Wala nga halos matira sa sahod ko eh. Bakit? Konti lang naman ang naitutulong mo dito sa kakarampot mong kita bilang helper ah. Umaabot yung sweldo mo. At least, nakakatulong. Hindi katulad nyo na hindi na nga nakakatulong perwisyo pa dito sa bahay. Bastos ka talaga no? Kaya hindi ka umaasenso dahil sa ugali mo eh. Hindi ako maasenso kasi nga wala akong pinag-aralan. Yun ang totoo. Kasi mas inunan nyo pa kasi ang vision nyo kesa asikasuhin kaming mga anak nyo. Maraming gusto magpaaral sa akin eh. Kaso lagi nyong hinahadlangan. Sa takot nyong walang titingin sa mga nakababata kong kapatid pag aalis kayo para magsugal noon. Hoy, kala mo ata ganun lang kadali na kesyo merong gusto magpaaral sa'yo, susunggaban mo na kagad? Aalilain ka lang naman ng mga yon kapalit ng pag-aaral mo. Kesa naman magpakatulong ka sa ibang tao di dito ka na lang sa bahay. Ang sabihin nyo, takot kayo sa responsibilidad bilang ina. Mas gusto nyong magbuhay dalaga eh. Kaya nga ayaw na umuwi dito ni ate dahil sa ugali ninyo. Hay, wag mo mabanggit-banggit ang babaeng yun dito ha. Simula nang umalis siya dito, hindi ko na siya itinuring na anak. Nagtatalo ba kayo mag-ina? Aba, malayo pa lang ako eh. Dinig na yung mga bunganga nyo ah. Ngayon ka pala uuwi? Akala ko sa isang linggo pa. Natapos na namin yung pagdi-deliver. Kaya nakauwi na ako. Ano ba pinagtatalunan nyo? Ha? Wala yon.
Sabihin nyo na kay tatay, kaysa sa iba pa niya malaman. Ano ba yon? Ikaw na lang magsabi, Leo. Hindi po ibinayad ni nanay sa tindahan yung perang ibinigay nyo. Kanina rin may dumating dito na kolektor ng utang. Pinagtaguan na naman ni nanay. Magda naman. Di ba sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na yung pangungutang mo? Lalo lang tayong mababaw nito sa utang eh. Paano hindi ako makakaisip na manghutang? Hindi naman sapat ang pera ibinibigay mo. Kulang pa nga sa gastusin dito sa bahay eh. Paano kulang? Hindi mo naman ibinibili dito sa bahay. Sinabi ko na rin kasi sa'yo na itigil mo na yung pagsusugal mo. Sisirain ka lang yan, pati buhay ng mga anak mo. Ibangan ko lang naman ang pagsusukal ko. Akala mo naman lagi-lagi ako nasa sugalan na. Bago naman ako lumabas ng bahay natapos ko na ang mga trabaho dito at napakain ko na ang mga anak mo. Kahit kailan, hindi ako nagkulang sa pag-intindi sa mga anak natin. Ikaw, kahit kailan hindi kita pinagbabawalan sa pag-inom mo Dapat, wag mo rin akong pagbawalan sa pagsusugal ko. Bakit hindi kita pagbabawalan? Baw na nga tayo sa utang. Kung sino-sino na nga lang nagpupunta dito para maningil. Tapos, ubuta ka na naman ng panibago. Naiiling na lang na lumabas ng bahay si Leo. Iniwan niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang. Tsak naman na hindi magpapatalo ang kanyang ina. Sanay na siya sa ganong eksena ng mga ito. Sa huli, ang ama rin niya ang susuko sa asawa. Nang sumunod na araw, isang beses na lang sila kumakain. Dahil ang sahod ng ama sapat lang para sa utang ng ina. Maliban sa 3 tindahan, sa mga kaibigan at 3 beses din palang nag-loan ng kanyang ina na hinala nila na ipinangtalo lang nito sa sugal, baon na rin sa utang ang kanyang ama sa trabaho. Kaya minsan, kaunti na lang ang naiuwi nitong pera. Araw yun ng Sabado. Kahit papaano ay may maiuwi siyang sahod sa bahay. Pagdating nga niya, naroon lang sa bahay ang kanyang ina. Hindi niya alam kung kanina pa ito o kararating lang. Tinapunan lang niya ito ng tingin pagkatapos dumiretso siya ng kusina nila. Tiningnan niya yung lata ng biskwit sa lagayan nila ng bigas. Napailing na lang siya na wala na naman yung laman. Habang iniisip ang mga bibilhin, isang motor ang narinig niyang pumarada sa tapat ng bahay nila. Maya-maya, nakarinig siya ng sigawan. Dali-dali siyang lumabas. Ang nanay niya ay nakikipagsagutan sa isang babae at lalaki. Sinisingil ng mga ito ang ina ng dahil sa utang. Dahil kung hindi ay ipapabarangay daw ng mga ito ang kanyang ina. Nang makita siya ng ina, bigla na lang itong umiyak. Kung walang tao, marahil umikot na ang mga mata niya. Magkano po ba yung utang niyo sa kanila? Medyo malaki kasi. Lumaki kasi yung laki ng patong nila Babayat naman Hindi lang talaga sila marunong mapakiusapan. Mamaya po darating ang tatay ko. Kakausapin ko po siya para mapag-usapan niyo yung problema. Anak lang po kasi ako Wala po akong alam sa utang ng nanay ko. Baka may pera ka naman dyan, anak. Bayaran mo muna. Ibabalik ko na lang sa'yo. Pasensya na po, Nay. Wala nang natira sa sahod ko Kulang pa nga. Kahit kailan talaga hindi kita maasahan sa ganitong sitwasyon. Hindi ko man lang maramdaman ang pagmamahal mo sa akin. Ano ba yan? So wala nga po akong pera Kasino lang naman po yung kita ko bilang helper. Ngayon nga huling araw na ng trabaho ko. Ewan ko sa'yo. Mas mabuti pang ibang tao. Pag sila, ang bilis lang nilang makalapit sa'yo. Pero kung nanay mo na nagpaaral at palaki sa'yo, hirap na makahingi kahit piece. Pumasok na lang si Leo sa loob ng bahay. Naiwan naman ang 3 sa labas. Narinig naman niyang binigyan lang ng hanggang bukas ang ina para makabayad. Patuloy naman ito sa pag-iyak na tila aping-api. Nang makalis na ang mga naniningil, saka pumasok ang ina at kinausap siya ulit. Wala ka ba talaga kahit 500 dyan? Narinig mo naman, ipapabarangay nila ako kapag hindi man lang ako nakapagbigay. Ibabalik ko naman kagad Pasensya na, Nay. Pambili lang to ng bigas at ulam. Hindi mo narinig yung sinabi ko? Wala na akong trabaho.
Kahit kailan talaga wala kang awa sa akin. Mas gugustuhin mo pa na makulong yata ako eh. Hintayin niyo na lang ho si tatay mamaya. Huwag niyo na akong isali sa mga utang niyo. Maawa naman kayo sa mga kapatid ko na nagtitiis sa gutom. Eh wala ka talagang kwenta, anak. Ngayon lang ako lumapit sa iyo. Hindi mo ba ako matulungan? Puro ka na lang kapatid, kapatid. Nanay mo rin ako. Kailangan ko ng tulong. Tama na nga, Nay. Akala niyo para kayong aping-api sa bahay na to ah. Akala niyo yata hindi nakakarating sa amin yung mga paninirang ginagawa niyo sa aming mga anak niyo. Kesyo hindi ka man lang sinwerte sa mga anak niyo. Mabuti pa yung mga anak ng mga kumare mo, lagi mo pinupuri. Samantalang kami mga anak niyo, hindi niyo na nga inaasikaso, puro panlalait pang sinasabi niyo. Tinalikuran naman siya ng ina at nagkulong sa kwarto. Naririnig naman niya ang malakas nitong pag-iyak. Naiiling na lang siya na lumabas ng bahay para bumili ng bigas at ulam nila. Pagbalik sa bahay, naroon na ang kanyang ama at magkausap ang dalawa. Umiiyak pa rin ang kanyang ina. Dumiretso na siya sa kusina habang sinasali ng bigas sa lata ng biskwit. Lumapit naman sa kanya ang ama. Anak, baka meron ka dyan kahit 500. Kailangan lang kasi ng nanay mo oh. Baka mamaya iskandaluhin na naman ang nanay mo nung mag-asawang pumunta dito kanina. Tay, ang laki ng utang ni nanay. Gusto na nga siyang ipabarangay eh. Kahit magbigay ako ngayon, hindi naman sasapat. At least mabawasan ang utang niya. Bawa ka naman sa nanay mo. Ay nako, ito na lang po ang pera ko. Sana naman magtanda na yan si nanay. Huwag ka mag-alala. Madadala na ang nanay mo niyan. Nahiya na rin naman yan kapag may pumunta dito sa bahay. Salamat dito nak ha. Ibabalik ko na lang kapag sumahod ako sa 1 linggo. Tumango lang si Leo sa ama. Nang makatalikod dito, tinuloy na ni Leo ang naudlot na ginagawa. Nagsaing na rin siya ng hapunan. Paglabas niya ng kusina, ang tatay na lang niya ang naroon. Si nanay ho. Yun, lumabas sandali. Maghuhulog daw ng utang. Ganun po ba? Gusto niyo po bang kumain? Mamaya na iho. Hihintayin ko nang bumalik yung nanay mo. Mauna na kayo mga kapatid mo. Mabuti pa pong sabay-sabay na tayo. Minsan lang naman namin kayong makasalo sa pagkainan eh. Ako na lang po ang tatawag kay nanay. Sige nak. Ako nang bahalang maghain. Iba ang kutob ni Leo kaya siya na ang nagpresenta na hanapin ang ina. Kabisado niya kasi ito kapag may hawak na pera. Iisang lugar lang naman ang pupuntahan nitong tiyak. Habang tinutugpa ang makipot na daan, pabilis naman ang pabilis ang kaba sa dibdib niya. Nang malapit na siya sa bahay na sobrang liwanag at maraming tao, kusang bumagal ang kanyang mga hakbang. Sa pinakagitna ay naroon ang lamesa. May 3 taong nakaupo doon at ang isa ay ang kanyang ina. Nakaharap ito sa direksyon niya kaya kitang-kita niya ang tuwa nito habang nagbabalasa. Mabilis na lamang siyang tumalikod at bumalik ng bahay habang nagpupuyos ang kalooban. Nagulat pa ang kanyang ama nang makita na nag-iisa lang siya. Nasaan ang nanay mo? Nakahain ako. Ayun, nagsusugal po gamit yung huling pera ko. Ha? Sigurado ka ba dyan? Ang sabi niya maghuhulog lang siya ng utang niya Naniwala naman kayo kay nanay. Ilang beses na ba niya tayong niloloko? Paulit-ulit na lang Kailan pa siya magbabago? Nakita ba mismo ng mga mata mo na nagsusugal siya? Oo nga po, tay. Bakit po mahirap kayong paniwalaan? Kung gusto niyo po puntahan niyo kina Aling Bining. Parang nauupos na kandilang napaupo na lang ang kanyang ama. Ang mga nakababatang kapatid naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Kahit walang ganang kumain, sinabayan pa rin ni Leo ang mga kapatid sa pagkain. Inalala rin niya kasi na baka sa susunod na mga araw ay wala na naman silang makakain. Mabuti nang habang meron samantalahin na nila. Kinabukasan na umuwi ang kanilang ina. Parang wala itong nakita na dumiretso ng pasok sa kwarto. Sinundan naman ito ni Mang Pablo.
Ipinansugal mo ba yung pera ni Leo? Akala ko ba ihuhulog mo lang sa utang mo para mabawasan? Ay nako, gasino lang yon. Baka isampal pa sa pagbumuka ko yon. Ang gusto nga ng babaeng yun bayaran ko ng buo yung utak ko sa kanya. Bakit ko pinilit na kunin kay Leo? Yun lang ang pera ng tao Ibabalik ko naman kagad kapag nakapag-loan ako. Huwag ka mo siya mag-alala. Para yun lang hindi siya makatulog. Tigilan mo na nga kasi ang paglo-loan at pangungutang. Lalo ka lang niyang nilulubog Hindi naman kasi sapat ang ibinibigay mong pera. Kaya napipilitan ako mag-loan. Di ba nga, malaki pa yung utang ko sa boss ko. Dahil pinilit mo kong mangutang dahil ibabayad mo kamo sa utang. Yung pala pinangsugal mo na naman. Ay nako, huwag mo na nga akong bungangaan. Kalalaki mong tao, wala ka nang ginawa kundi magbunganga. Hindi naman kita bubungangaan kung tama yung ginagawa mo Sinabi na nga tama na Hindi ka ba talaga titigil? Ikaw pa ngayon ang galit. Pinagsasabihan ka lang naman. Ayaw mo nga kasing tumigil Ba't mag-init ang ulo mo? Ano, talo ka na naman sa sugal ano? Ano nga yun kung talo ko? Paano kasi yung nagbigay ng pera masama ang loob kaya talaga matatalo ko? Kung ibinayad mo lang sana sa utang, di sana hindi ka pa natalo. Hindi ka ba talaga makaintindi ha? Ang liit lang ng 500 para ibayad ko sa utang. Ay nako, bahala ka na nga. Huwag mo na kaming aabalahin hinga ng pera para ipambayad sa mga utang mo. Maiyak-iyak ka pa dyan. Bahala ka na kung paano diskartehan yung mga utang mo. Nang mga sumunod na araw, iba-ibang kolektor at mga kaibigan ng ina ang nagpupunta sa kanilang bahay para maningil ng utak. May pagkakataon pa nga na nagtatago na lang ang ina sa kwarto at hindi hinaharap ang mga tao. Laging si Leo ang ama ang tumatanggap ng galit ng mga taong naniningil dito. May ilang beses na rin na ipinatawag ito sa barangay pero hindi sumisipot ang ina. Sabado ng hapon, nadatnan ni Leo na nagtatalo ang magulang. Alam mo, ito na lang ang natitira nating ari-arian. Gusto mo pang ibenta? Pero mga bata, Hindi naman natin to ibebenta. Isasangla nga lang. pareho na rin yon. Sa tingin mo, saan ako kukuha ng panghulog sa tubo para hindi tumarimata? Isip ka nga. Paano yung mga utang ko? Hahayaan mo na lang ba ako makulong? Mas importante pa ba sa yung bahay na ito kaysa sa akin, ha? Kasalanan mo naman Nung pa kita sinasabihan na itigil mo na yung pagsusugal mo, hindi ka nakikinig sa akin at sa mga anak mo. Huwag na nga tayo magsisihan. Nandito na to. Tulungan mo na lang ako na makaalis sa problema ko. Pamilya tayo. Tama lang na magtulungan tayo. Yung problema ko, problema nating lahat. Naiiling na lang ang ama ni Leo sa mga katwiran ng asawa. Maging ang binata ay dismayado sa pagiging makasarili ng ina. Hindi man lang sila iniisip nito. Ang mahalaga lang dito ay masolusyonan ang sarili nitong problema. Sa huli, napapayag din ng ina ang ama na isanla ang bahay nila. Isinanla yun sa kakilala ng ina na nasa abroad ang asawa. Makalipas lang ang ilang araw, hawak na nila ang pera. Nung una, ayaw pumayag ng ama na ipahawak sa asawa ang pera pero nagagalit ang ina. Ako ang babae. Dapat lang ako ang humawak ng pera. Mas mabuti pang ako na ang humawak. Baka kung saan mo na naman dalhin yan at hindi babayaran ng mga utang mo. Kaya nga ibigay mo sa akin para mabayaran ko ng mga utang ko. Hihintayin mo pa bang iba tawag ako sa barangay? Kaya akin na yung pera. Ako na ang bahalang humawak. Napilitan na ring ibigay ni Mang Pablo ang pera rito. Mahigpit pa niya itong binili na ibayad lahat sa mga utang ang pera. Di bali nang walang matira sa kanila na pangkain nila basta maubos lang ang utang nito. Tumangulang si Magda na nangingisla pa mga mata sa tuwa habang binibilang ang pera. Nasundan naman ng naiiling na tingin ni Leo ang ina habang naglalakad dito palayo. Bakit niyo naman po binigay lahat ng pera sa kanya? Alam niyo naman na kapag may hawak na pera si nanay puro sugal lang ang alam gawin nun. Hindi yung gagawin ng nanay mo. Alam niya na yun na lang ang pera natin. Tsaka takot siyang makulong. Aba, kung hindi pa niya ibabayad yon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sana naman po nagtira kayo kahit pambili natin ng bigas.
Hanggang mamayang gabi na lang po kasi yung bigas natin dyan eh. Ha? Ganun ba? Eto, may 200 pa ako dito. Ibili mo muna yan. Ang importante naman natulungan natin ang nanay niyo sa problema niya. Kesa naman na pati tayo guluhin ang mga naniningil sa kanya. Ay naka, sige po tay. Lalabas muna ako. Magtatanong lang ako sa mga kaibigan ko kung meron silang alam na trabaho na pwede kong pasukan. Mamaya ko na to ibibili pag uwi ko. O sige na, mag-iingat ka. Ako na lang munang bahala dito sa bahay. 1 linggo na ang lumipas nang maisanla ang bahay nila. Mula noon, hindi na maalis-alis ang pangamba sa dibdib ni Leo. Pakiramdam niya kasi mali ang naging desisyon ng ama na isanla ang bahay nila. Kapag kasi hindi yun natubos, tiyak na sa kangkungan sila pupulutin. Nang araw na yon, katatapos lang niya magsibak ng kahoy. Kasalukuyan niya yun ibinibilad sa arawan para matuyo. Hilaw pa kasi ang mga kahoy na sinibak niya. Bahagya pa siyang nagulat nang biglang sumulpot sa harapan niya ang kaibigan. Oh, napadalaw ka. Nandito ko ba para maningil? Pasensya ka na pre, wala pa akong pera dito ha. Sira, dinadalaw lang kita. Hindi ako nandito para maningil. Kinabahan naman ako bigla sa'yo. O tara, pasok tayo sa loob. Nandiyan ba yung mga magulang mo? Si tatay, mamayang gabi pa uwi nun. Si nanay naman, alam mo na, ginagawa lang niyang tulugan tong bahay namin. Hindi ko alam kung kailan ang uwi. Mabutit man wala ang nanay mo. Ayoko kasing marinig niya yung sasabihin ko. Nung isang araw pa sana ako pupunta dito kaso nag-aalangan nga ako. Hintay na lang sana kitang pumunta sa bahay kaso baka abala ka lang kaya hindi ka nagagawi. Ang totoo niyan nahiya na ako na pumunta sa inyo Baka isipin mo, kaya ako nandun para umutang na naman. Uy, ano ka ba? Hindi ko yun iisipin Yung mga ibinibigay ko sa'yo at pagpapautang, wala yun sa ginawa mong pagligtas sa akin noon. Sus, pinaalala mo pa yun. Wala sa akin yun. Kahit sino gagawin yun. Teka, ano nga pala yung sasabihin mo? Ay nako, sige, maupo na muna tayo kasi mahaba-haba yung sasabihin ko sa'yo. Ha? Tungkol ba saan yan? Alam mo bang nag-chat yung nanay mo sa nanay ko? Tumawag kasi si nanay sa akin at nabanggit nga niya. Kinukumusta ka nga Ano ba yung sinabi ng nanay mo? Humihiram nga daw sa kanya ng pera yung nanay mo. Pambayad lang daw ng mga utang niya. Ha? Kailan ba nag-chat si nanay? Kasi bayad na nga yung utang niya Kaya nga isinanla yung bahay namin para mabayaran lahat ng utang niya. Ni piso nga wala man lang napunta dito sa bahay Nung isang gabi lang Nabanggit nga daw na naisanla yung bahay niyo. At saka isa pa pala alam mo ba na tuluyan ng ibinenta ng nanay mo yung bahay niyo? Ha? Hindi pwede yun. Sinanla lang to at tutubusin rin naman. Kapag nawala to sa amin, saan na kami titira? Ewan ko. Ito meron pa. Malaki ang naipatalo ng nanay mo sa sugal nung isang gabi lang. Balita nga na hindi daw maubos-ubos ang pera ng nanay mo Baka yun na yung perang ginamit niya. Pakiramdaman mo rin bago mo kausapin ng nanay mo. Baka mamaya kasi mali din yung mga narinig ko. Ay naku, sa totoo lang, masama na talaga kutob ko nang ibigay ni tatay yung lahat ng pera kay nanay Kaya lang, inaway-away nga si tatay Tsaka, kilala mo naman yung tatay ko. Takot yung kay nanay. Oo nga Sana lang mali ako Dahil kung hindi, malaki ang kakaharapin yung problema. Yung tao kasing pinagsanla nyo ng bahay, kilalang swapang din. Baka kasi dumating yung panahon na gipitin kayo sa pagbabayad. Kapag nagkataon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ngayon pa nga lang para na akong mababaliw sa mga problemang inakyat ni nanay dito sa bahay Tsaka, paano pa kami gigipitin kung naibenta na yung bahay? Nag-uusap pa sila ng kaibigan nang biglang dumating ang isang lalaki. Pakilala nito ay kolektor ng utang. Hinahanap nito ang kanyang ina. Noon niya napag-alaman na ang laki pala ng utang ng ina at kahit isang hulog ay hindi pa nakakapagbigay.
Sinabi na lang niya na wala doon ng ina at hindi alam kung kailan uuwi. Ilang minuto lang ang nakakalipas nang dumating naman ang tatlo nitong kumare. Naniningil din at yung pumunta sa kanila na kasama ang asawa. Pinangakuan daw ito ng kanyang ina na magbabayad kapag nakuha na ang perang pinagsanlaan ng bahay nila. Parang gusto nang lumubog ni Leo sa kahihiyan dahil sa mga pinagsasabi ng mga ito. Hanggang makalis sa mga ito, tulala na lang si Leo. Ano? Ayos ka lang? Teka, ibig sabihin, hindi talaga ibinayad ni nanay yung pera sa mga utang niya? Pinangsugal lang niya lahat yun? Tama pala kung ganun yung nakarating sa aking balita. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kay nanay. Para kaming pinaparusahan sa pagkakaroon ng inang katulad niya. Hindi na nakasagot si Arlon nang dumating naman si Mang Pablo sakay ang tricycle. Ngumiti pa ito at bumati kay Arlon. Kinumusta rin ito ang ina ng binata. Si Leo naman nanatiling tahimik lang. Iniisip kung paano sisimulan ang natuklasan tungkol sa kanyang ina. Maya-maya pa nagpaalam na rin si Arlon sa kanila. Tinanguan lang ito ni Leo. Oh, bakit parang problemado ka dyan? May masamang balita bang dala si Arlon? Di naman po siya ang may masamang balita kundi yung mga pinagkakautangan ni nanay. Nagpunta silang lahat dito kanina, tay. Hindi daw nagbayad sa kanila si nanay. Ha? Sigurado ka ba dyan? Baka bago pa lang silang nautangan ng nanay mo. Hindi po ako nagkakamali, tay. Sila yung naniningil kay nanay. Kaya nga naisal na itong bahay para mabayaran sila. Hindi naman pala ibinayad. At itong si nanay, nangungutang pa sa nanay ni Arlon. Ang dahilan, pambayad na naman daw uli sa mga utang. Nasaan ba yung nanay mo? Hindi pa ho siya umuwi mula kagabi. Wag na muna tayong magpadalos-dalos sa pag-iisip ng hindi maganda sa nanay niyo. Baka naman naibayad naman niya. Tay naman, hanggang kailan ho ba kayo magpapaloko kay nanay? Paulit-ulit niya lang ginagawa to sa atin Kung hindi kayo naawa sa sarili niyo, sa aming mga anak niyo na lang kayo maawa. Sige, ako nang bahala kumausap sa nanay niyo. Mamaya pag uwi niya. Naiiling na lang si Leo sa ama. Parang nakikinikinita na naman niya ang mangyayari. Kahit ang ina ang may kasalanan, tsak na mas matapang pa ito sa kanyang ama. Gabi na nang makauwi ang ina ni Leo. Agad itong nagtanong ng ulam. Nang walang makitang nakatakip, galit pa itong nagtatatalak. Bakit walang ulam? Hindi ba sahod mo ngayon? Hindi ka ba dumaan sa palengke? Konti lang ang natira sa sahod ko kasi ibinayad ko nga sa utang mo. Baka sa isang linggo buo na ulit ang sahod ko dahil tapos ko nang bayaran yung mga inutang natin sa trabaho ko. Yung natitirang pera, ibinigay ko na lang kay Leo. Siya nakako mag-budget. Total, siya naman ang nag-aasikaso dito sa bahay Bakit mo sa kanya ibinigay? Diba ako dito sa bahay? Tau-tauhan lang? Ba kung ganyan lang bahala na kayo sa buhay nyo. Magkanya-kanya na lang tayo. Wala naman palang kwenta ang pagiging ina ko sa bahay na ito Binabaliwala nyo ako. Hindi naman siya kanon. Malala na kasi ang pagiging sugarol mo Palala ka dyan. Anong tawag dyan sa paglalasing mo? Hay, huwag mong ibahin ang usapan. Mula ngayon hindi ka na makakahawak ng pera. Kung ganyan din lang naman pala at hindi niya ako kailangan sa bahay na ito, mabuti pang umalis na lang ako. Alis? Para ano? Matakasan mo yung mga utang mo. Akala mo ba hindi pa nakakarating sa amin na hindi mo naman talaga ibinayad yung perang ibinigay ko sa'yo? Saan na naman napunta? Sa pagsusugal mo na naman? Binayad ko naman Sadya talagang marami akong utang kaya hindi naman lahat nabayaran. Hay, huwag ka na nga magsinungaling pa. Buko ka na nga Ako bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta aalis na ako sa bahay na ito. Ikaw na ang bahala sa mga anak natin. Para maranasan mo naman kung gaano kahirap pag-asikaso dito sa bahay. Ano ka mahihirapan? Sila yun naman ang gumagawa dito sa bahay. Kita mo nga na kaalalaki na ng anak natin. Siya ang kumikilos dito sa bahay imbis na nag-i-enjoy sa pagkabuhay binata. Ayaw naman niyang makipagbarkada Buti ka pinagtyagaan siya ni Arlon
Hindi ko ba alam dyan sa anak mo kung bakit takot na takot sa tao? Kaya tuloy, hirap makahanap ng matinong trabaho. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa anak natin. Gusto mo bang layasan din tayo niyan kagaya ng panganay natin? Bago pa niya maisip yon, uunahan ko na siya. Total, wala naman akong halaga sa bahay na ito kaya aalis na lang ako. Ay nako, bahala ka kung aalis ka. Kapag bumalik ka dito, yung utang mo, ikaw pa rin naman ang magbabayad doon. Nanunod lang naman si Mang Pablo sa pag-iimpake ng mga damit ng asawa. Kulang na nga lang ay paghagisan nito sa loob ng bag ang mga damit. Lumabas naman ang silid na yon si Mang Pablo at naupo sa kanilang sala. Naroon din si Leo at iba pang mga kapatid na tahimik lang na mga nakaupo sa tabi. Ilang sandali pa, lumabas naman si Magda dala ang may kalakihang bag. Aalis na ako. Kahit kailan talaga walang nagmahal sa akin sa bahay na ito. Ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganyan . Ikaw tong hindi mo man lang maparamdam sa mga anak natin ang pagmamahal mo bilang ina. Kaya kita mo, ang layo ng loob nila sa'yo. Pag wala na ako dito, saka niyo mararamdaman ang halaga ko sa inyo. Ngayon lang ako nakakita ng pamilya na pinapalayas ang ina. Hoy, walang nagpapalayas sa'yo dito. Kamamaya yan Yan naman ang ipagkalat mo dito sa buong barangay Bakit? Totoo naman Pinapalis niyo ako sa bahay na ito. Sige, lakasan mo para marinig ng mga kapitbahay. Total, diyan ka magaling. Magpaawa at kami na pamilya mo ang lalabas na masama. Ano sabi mo totoo naman. Sige na, umalis ka na. Kung yan ang gusto mo. Baka sakali na matahimik ang pamilya natin kapag wala ka na. Akala mo basta-basta lang ako aalis? Bigyan mo ako ng pamasahe. Ikaw tong gustong umalis tapos hihingan mo ko ng pamasahe. Wala akong pera. Kung wala, kakasahod mo lang Kapag hindi mo ako binigyan, magsisisigaw ako dito. Walang nagawa si Mang Pablo kundi hugutin sa bulsa ng suot na pantalon ang natitirang pera. Gagamitin sana niya yung pamasahe pabalik ng trabaho. Nang makuha naman ni Aling Magda ang pera, ni hindi na nito nagawang tapunan man lang ng sulyap ang mga anak. Nagmamadali na rin itong maglakad palayo. Naiiling na lang si Mang Pablo habang nakatanaw pa rin sa asawa. Seryoso na kaya si nanay na umalis? Ay nako, babalik din yon. Magpapalipas lang yun ng galit. Ilang beses na ba niyang ginawa yan? Hindi pa kayo nasanay. Kunin niyo na lang po ulit yung pera na ibinigay niyo. Baka wala na kayong panggastos sa trabaho kahit pamasahe na lang papuntang trabaho, ako nang bahalang dumiskarte ng pagkain ko doon. Parang gustong maiyak ni Leo sa mga sandaling yon. Dahil sa sitwasyon nila. Tinapik-tapik pa ng ama ang kanyang balikat bago tumalikod at nagtungo sa kusina. Nang sumunod na araw, naging abala si Leo sa paghahanap ng trabaho pero lagi siyang umuwi na bigo. Nang araw na yon, nadatnan niya sa kanilang bahay ang taong pinagsanlaan nila ng bahay. Inakala niya na maniningil lang ito ng tubo pero ganun na lang ang gulat niya nang kumpirmahin nito ang sinabi ng kaibigan na nabili niya nito ang bahay nila. Di umano ibinenta na ng tuluyan ng kanilang ina ang bahay. Binibigyan na lang sila nito ng 1 linggo para maghanap ng malilipatan. Pakiramdam ni Leo ng mga oras na yon, anumang sandali isasabog ang kanyang dibdib dahil sa paninikip. Huminga na lang siya ng malalim para hindi mapayak sa sama ng loob. Pinuntahan din niya ang kaibigang si Arlon para mayroong mapagsabihan ng sama ng loob. Kahit ito'y hindi makapaniwala sa sinabi niya. Ano ka mo? Talaga bang pinapalis na kayo sa bahay na yun? Nasaan yung pinagbentahan? Di tsak, naubos ni nanay sa sugal. Kaya pala, bigla na lang siya nag-alsa balutan. Yung pala umiiwas. Grabe. May ganun palang ina. Walang pakialam sa sariling pamilya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Saan kami ngayon titira ng mga kapatid ko? Kung uupa naman, saan naman ako kukuha ng pang-upa? Pasensya ka na pare Gusto ko man patuloyin kayo dito sa bahay Hindi naman ako pwedeng basta na lang magdesisyon. At saka, marami na rin kami dito Wala rin kayo mapupwestuhan kung sakali.
Hindi naman kailangan humingi ng pasensya, pre. Gusto ko lang maglapas ng saloobin. Ang dami mo na nga naitulong sa akin eh. Teka, may naisip ako. Buo pa pala yung kubo ni Lolo. Kung gusto nyo pansamantala dun muna kayo habang hindi pa kayo nakakahanap ng matitirhan. Talaga, pre? Hindi ko yung tatanggihan. Naman wala nga lang kuryente at malayo ang igiban ng tubig. Ayos lang yun. Ang importante may matutuluyan kami. Tila kahit papaano ay nabunutan ng tinik sa dibdib si Leo. Pero naroon pa rin ang labis na pag-aalala kung paano sasabihin yun sa ama. Dumating ang huling araw na ibinigay na palugit ng bagong may-ari ng bahay. Naabutan sila ng kanilang ama na nagliligpit ng mga gamit. Oh, bakit para yata kayong lilipat ng bahay? Bakit yung nililigpit ng mga yan? Kasi po, tay, pinapalis na po tayo ng bagong may-ari ng bahay na to. Ha? Hindi kita maintindihan. Paliwanag ka kung ano ang nangyayari dito. Tay, dumating na yung pinagsanlaan ng bahay natin. Sabi niya, ibinenta na raw ni nanay ang bahay natin sa kanya. Hindi maaari yun. Ako ang kausap niya. Ba't sa akin siya nakipag-usap, hindi sa nanay niyo? Hanggang ngayon na lang tayo sa bahay na to eh. Hindi na po sa atin tong bahay, tay. Kaya po siguro nag-alsabulutan ng inay para makaiwas sa konfrontasyon. Hindi ako papayag na mawala ang bahay na ito. Pamana pa sa akin to ng mga magulang ko eh. Teka nga lang, kakausapin ko yung taong yon. Hindi ako papayag na basta na lang niya kunin yung bahay na ito. Tay, sasamahan ko na po kayo. Wag na! Ako na lang ang pupunta mag-isa. Bantayan mo na lang yung mga kapatid mo dito. Pero tay, baka mapano kayo? Kilala niyo naman yung taong yun. Alam ko naman pero kakausapin ko lang naman siya. Tingin ko sinamantala niya na makuha yung bahay natin . Wala naman dapat si Cindy dito kundi si nanay . Kung hindi dahil sa pagkalulong niya sa sugal, hindi sana magkakaletse-letse ang buhay natin. May kasalanan din ako, anak. Napabayaan ko ang nanay niyo. Hinayaan ko siyang malulong sa bisyo niya. Wala po kayong kasalanan, tay. Responsable naman po kayong ama at asawa . Si nanay po talaga ang may kasalanan sa lahat ng ito. Pati tayo, hinihila niya pababa. Ano tayo aasenso nito? Baka sakali na mabago na ang takbo ng buhay natin. Wala na ang nanay niyo . O sige, pamaya na lang, iho. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Nais pa sanang tumutol ni Leo pero mabilis nang nakalayo ang ama. Gusto sana niyang sumunod pero marami pa siyang kailangang iligpit. Hindi rin naman kasi yun kakayanin ng mga kapatid. Napapabuntong hininga na lang na itinuloy niya ang pagliligpit ng mga gamit. Ayaw din niyang kasing magbakasakali na magiging positibo ang pakikipag-usap ng ama sa taong nakabili ng kanilang bahay. Sumagi rin sa kanyang isip ang ina. Sa dami ng mga atrasong ginawa nito sa kanila, ang ginawa niyang yun ang pinakamatindi sa lahat. Unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng galit dito. Hanggang dumabi na hindi pa rin dumarating ang kanyang ama. Nailipat na rin niya ang ilang gamit sa kubo na titirhan nila. Nagpaiwan muna siya sa bahay nila para hintayin ang ama. Kahit na antok, pinilit pa rin labanan ni Leo ang pagbigat ng talukap na mga mata. Pasado 11:00 na nang dumating ang kanyang ama na kasama ang 2 tanod. Ayon sa mga ito, pinahuli ang ama dahil sa pagwawala nito. Matapos humingi ng paumanhin sa mga tanod ang binata, umalis na rin ang mga ito. Ano na po bang nangyari? Nagwala nga po ba kayo doon? Totoo na hindi na sa atin ang bahay na ito. Paano nagawa to sa atin ng nanay niyo? Bakit? Hindi ko na rin po alam kung paano sasagutin ang mga katanungan niyo, tay. Mabuti pa ho tara na sa kubo. Anong kubo? Ito ang bahay natin, hindi tayo aalis dito. Pero tay, wala na po tayong magagawa pa. Kaysa naman po na pwersahin tayo na umalis dito. Sige na po tay, sumama na po kayo sa akin.
Naghihintay na po yung mga kapatid ko sa kubo. Iniwan ko lang nga po sila dun dahil hinihintay ko kayo dito. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin? Ganito na ba tayo kamiserable? Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, Tay. Malalampasan din natin ito. Sa ngayon po pagtiisan po muna natin yung kung anong meron tayo. Buti nga po inalok ni Arlon yung kubo ng namayapa niyang lolo. Nang hindi na umimik ang ama, inakay na ito ni Leo. Nagpatianod na rin naman ang ama. Ramdam pa rin ng binata ang pagtutol nito na umalis sa bahay na yon. Habang nga naglalakad sila palayo, palingon-lingon pa ang ama. Hanggang makarating sila ng kubo ay wala itong naging imik. Sinuyod ni Mang Pablo ang kubo. Tanging gasera lamang ang tumatanglaw sa loob. Tulog na ang dalawang anak sa nag-iisang papag sa dulo. Napansin niya ang sirasirang dingding at tanging tumatakip sa dalawang bintana ay ginupit na sako. Parang gusto na namang magtubig ng mga mata ni Mang Pablo dahil sa awa sa mga anak. Huwag na po kayo mag-alala, Tay. Konting ayos lang po ito. Gaganda rin ito. Ay nako, pasensya na kayo. Hindi nyo dapat to nararanasan Malaki rin ang naging pagkukulang ko sa inyo. Huwag niyo na pong isipin yun, Tay. Ang importante po makapagsimula po tayo ulit. Mabait pa rin po ang Diyos sa atin. Hindi niya hinayaan na sa kalye tayo pulutin. Alam niya na wala tayong kamag-anak na maaaring tumulong sa atin kaya si Arlon na lang ang ginawa niya kasangkapan para makatulong sa atin. Tama ka, anak. Maswerte pa rin tayo. Bueno, bukas wala akong pasok. Aayusin ko muna itong kubo para bago ako pumasok sa trabaho maging komportable na kayo dito. Napangiti na rin si Leo. Kahit siya parang gusto na ring mapayak sa naging sitwasyon nila. Pero mas pinili pa rin niyang magpakatatag. Naglatag na lang ng karton at sapin sa lupa ang ama at doon nahiga. Samantalang si Leo naman ay tumabi na lang sa mga kapatid. Kahit naging mailap ang gabing yon at panakanakang naririnig niya ang paghikbi ng ama ay nakatulog pa rin naman siya. Tunog ng tila napuputol na kahoy ang nagpagising kay Leo. Iinat-inat pa siyang bumangon at sumilip sa may bintana. Nakita niya ang ama na may mga dalang kahoy at kawayan. Kahit inaantok pa, lumabas na siya ng kubo para tulungan ng ama. O Tay, anong oras po kayo gumising? Madaling pa bumangon na ako. Marami kasing kukumpunihin dito sa kubo Kailangang matapos ko kagad. O sige po, Tay, tutulungan ko na po kayo. Teka, nagkape na po ba kayo? Hindi pa nga Kaya mo na. Mamaya na lang siguro kapag natapos na tayo dito. Bago magtanghalian, natapos na rin nilang ayusin ang mga silang dingding. Nagpahinga lang silang mag-ama para mananghalian. Habang kumakain, nabanggit ni Leo na pwede palang magtanim ng mga gulay sa paligid. Maganda nga yung naisip mo, iho. Total mahilig tayo sa gulay kahit tong mga kapatid mo. Makakatipid pa tayo sa ulam at masusustansya pa ang makakain natin. Oo nga po. Magpapaalam lang po muna ako kay Arlon kung pwede magtanim. Papayag naman yon. Ay, hindi pa nga pala ako nakakapagpasalamat sa batang yon Napakaswerte mo at nagkaroon ka ng ganong kaibigang maaasahan. Tama po kayo, Tay. Minsan nga po, nahihiya na ako sa kanya dahil sa dami na nang naitulong niya sa atin. Naniniwala ako na balang araw may babalik mo rin sa kanya mga kabutihan niya sa atin. Oo. Kapag ako naman po ang umasenso, hindi ko siya kakalimutan. Nang makatapos sila ng tanghalian, nagpaalam lang sandali ang ama na magpapahinga bago nila ituloy ang ginagawa. Si Leo naman naglinis muna kasama ang dalawang kapatid sa kubo. Nang may ayos nga ang loob, kahit papaano ay naging maaliwalas ang loob ng kubo. Nang magising ang ama,
agad na rin niyang inayos ang pagkukumpuni sa mga sirang haligi at pader ng kubo. Kinabukasan, maagang umalis si Mampoldo para pumasok sa trabaho. Maya-maya lang, ang mga kapatid naman ng binata ang pumasok sa eskwelahan. Habang nag-iisa, inabala na lang ng binata ang sarili sa mga gawaing bahay at pagsisibak ng kahoy na panggatong. Habang abala, dumating naman si Arlon. O pre, ano? Ayos lang ba kayo dito? Oo naman, no? Salamat nga pala at pinatuloy mo kami dito, ha? Hulog ka talaga sa amin ng langit. Wala yun. Kesa naman sa nakatiwangwang lang tong kubo, di ba? Buti na yung mapakinabangan. Ay, oo nga pala. Maiba ko. Magpapaalam din sana ako kung pwede magtanim ng gulay dito sa paligid ng kubo. Ay, oo naman walang problema yun. Teka, meron pa pala akong sasabihin kaya ako nagpunta dito. Kanina kasi, galing sa bahay si Aling Marites. Alam mo naman kung gaano katsismosa yung babaeng yun, di ba? Narinig ko lang naman na nag-uusap sila ng kapatid ko. Nabanggit niya na nandito lang pala sa barangay natin yung nanay mo. Nagtatago lang sa mga pinagkakautangan niya. Nabanggit ba ni Aling Marites kung saan nakatira si nanay? Naku, hindi. Kaya lang naman daw niya yun nasabi kasi nakita niyang bumibili sa tindahan. Pero nakatutlob ng tela yung muka. Bahala na siya. Mabuti ngang wag na siyang umuwi dito eh. Tsak na problema na naman ang ibibigay sa amin. Sa bagay nga, sobra na yung mga ginawa niya sa inyo eh. Baka ngayon, hindi niyo nakasama ang nanay niyo, baka gumaan na rin yung pamumuhay niyo. Ang mga sinabing yun ng kaibigan ay naramdaman ni Leo sa sumunod na mga araw. Magaan ang pasok ng pera sa kanila sa kabila ng sila pa rin ang nagbabayad ng ibang utang ng ina. Dumalaw rin kasi sa kanila ang kanyang ate. Maayos naman daw ang trabaho nito, kaya regular na itong magpapadala sa kanila. Binanggit rin niya rito ang kagustuhan na makapag-abroad. Nangako ang kapatid na susuportahan siya sa kanyang plano. Walang kaalam-alam ang ama na unti-unti na niyang inaayos sa mga papeles niya. Tuwang-tuwa nga si Arlo nang malaman nito ang kanyang desisyon. Atin-atin lang muna to ha. Ikaw at si ate lang naman ang pinagsabihan ko eh. Saka ko lang siguro ipapaalam kapag malapit na akong umalis. Sa bagay nga, mas maganda nga na wala munang makaalam. Yung mga taga rito pa naman sa atin, ang lalakas sa mga radar. Kapag hindi ka pa nakakalis kung ano-ano na sasabihin. Tapos kapag nandun ka na, tingin sa'yo, utangan na ng pera. Tingnan mo na lang si nanay. Nung nandito pa siya kung ano-anong ibinabato sa kanya mga hindi magagandang salita. Ngayon nagchat-chat na para mangumusta daw. May utang. Ay nako, ganun talaga ang mga tao dito eh. Isama mo na si nanay. Ay, oo nga pala. Wala ba kayong balita sa kanya? Wala. Hindi rin naman kami interesado eh. Tama ka nung sinabi mo na gagaan yung buhay namin ngayong hindi na namin siya kasama. Hindi na kami hirap sa pagkain ngayon eh. Nabayaran na rin ni tatay yung mga utang namin sa tindahan. Mabuti naman kung ganun. Kaya lang, paano kung bigla na lang siya sumulpot dito? Hindi na siguro. Sana nga wag na siyang magpakita pa eh. Hindi naman siya hinahanap ng mga kapatid ko. At saka, kung mahal niya kaming pamilya niya, hindi na aabot ng ilang buwan na hindi pa siya nagpaparamdam. Tamango-tango lang si Arlon tanda ng pagsang-ayon sa kanya. Pero may kakaibang-kabang naramdaman si Leo nang banggitin ng kaibigan ng pangalan ng ina. Nang sumunod na araw, muling dumalo sa kanila ang nakatatandang kapatid. May dala itong mga dilata at pagkain. Tuwang-tuwa naman ang nakababatang kapatid dahil marami silang babaunin sa eskwelahan. Kinumusta rin ito ang pag-aayos niya ng mga papeles. Sinabi niyang malapit niya nang makumpleto at maaari na siyang makakuha ng passport. Kapag daka ay umalis rin agad ang kanyang kapatid dahil may trabaho pa ito. Idinaan lang nito ang mga pinamili at nagbigay na rin ng kaunting halaga para pangdagdag gastos nila. Nang hapon din yun ang uwi ng kanilang ama.
Masaya pa silang nagkukwentuhan na magkakapatid nang dumating ang ama. Pero ang saya nila ay agad ding napalis nang makita ang ama na kasama ang kanilang ina. Mga anak, kasama ko ang nanay niyo. Kumpleto na ulit tayo. Nako, sobrang namiss ko kayo. Lagi ko lang kayong tinatanaw mula sa malayo eh. May merienda ba dyan? Nagugutom na kasi kami. Paano po kayo nakita ni nanay? Pumunta siya sa trabaho. Hindi siya makadiretso dito kasi nahihiya. Nako, grabe palang hirap ang pinagdaanan ng nanay niyo. Halata nga sa kanya na nangangayayat siya eh. Kaya sana kalimutan na natin yung nakaraan. Nangako naman ang nanay niyo na magbabago na siya. Hindi na daw siya magsusugal. Oo mga anak, pangako. Hindi na ako magsusugal. Nagbago na ako. Baka naman kaya kayo bumalik dahil nabalitaan nyo na wala na kayong utang. Baka problema na naman ang dalhin nyo sa amin eh. Leo, huwag ka naman magsalita ng ganyan sa nanay mo. Kahit ano pa mangyari, nanay mo pa rin siya. Oh, saan pupunta? Kinakausap pa kita. Hayaan mo na siya. Nabigla lang siguro ang anak mo. Hindi ko naman siya masisisi kung may sama siya ng loob sa akin. Nang gabing yun, kinausap ng masinsina ni Mang Pablo ang anak. Nasa labas sila ng kubo at parehong nakaupo sa upuang kawayan na ginawa nito. Alam ko na galit ka sa nanay mo. Pero sana bigyan mo sana siya ng isa pang pagkakataon na maipakita na nagbago na siya. Sana lang po tamang desisyon yung tanggapin siyang muli dito. Alang-alang na lang sa akin, anak. Pwede mo ba siyang bigyan pa ng isa pang pagkakataon? Tumango na lang si Leo sa kanyang ama. Kahit na mabigat sa kanya na muling tanggapin ng ina, kahit ano pa kasi ang ginawa nito at bali-baliktarin man ang mundo, ina pa rin nila ito. Isang araw pa lang na nakakalis ang kanyang ama, sinabayan na yun ng alis ng ina. Sa ina na rin ibinigay ng kanyang ama ang sahod nito. Hindi rin bumili ang ina ng pagkain nila. Ang mga pagkain ay binigay ng kapatid ang kanilang kinain. Minsan, humingi siya rito ng pambili ng bigas dahil wala na silang isasaing. Umutang ka na lang muna sa tindahan. Wala na akong pera eh. Inutang kasi muna ni Maring Lloyda. Kailangan lang kasi. Mula kasi nung nabayaran na yung mga utang sa tindahan, hindi na ulit kami nangutang eh. Anong gusto mong gawin ko? Bawiin ko yung pinautang ko. Nakakahiya naman dun sa tao. Pinautang niyo ba talaga? O pinangsugal na naman ninyo? Bastos ka talaga. Hindi ka pa rin pala nagbabago. Ikaw nga dyan palamunin pa rin hanggang ngayon. Katanda-tanda mo na, wala ka pa rin trabaho. Kaya wala akong trabaho dahil ako ang nag-aasikaso dito sa bahay at sa mga kapatid ko. Ngayon nandito na ako. Ako nang bahala sa bahay at sa mga kapatid mo. Kaya maghanap ka ng trabaho para hindi ka maging pabigat dito. Kinuyom na lang ni Leo ang kamao para hindi masagot ang ina. Lumabas na lang siya ng kubo at nagtungo sa bahay ng kaibigan. Nabalitaan ko na bumalik sa inyo ang nanay mo At balik na naman siya sa dating gawi. Ano pa nga ba? Ako pa yung pinilit niyang magtrabaho. Ay nako, suko na talaga ako kay nanay. Mabuti na lang at ilang linggo na lang malapit na akong makaalis. Kaya lang, pinaalala ko yung mga kapatid ko Sabi naman ni ate, siya na ang bahala. Kaya lang bumalik na si nanay. Isa pa yan sa magiging problema mo. Baka kapag nag-umpisa ka ng magpadala, baka hindi rin mga kapatid mo makinabang Ilan ako matatahimik kapag nandun na ako. Kaya nga gusto ko mag-abroad para maibigay mga pangangailangan ng mga kapatid ko Ay naku, bahala na. Mag-uusap pa naman kami ni ate. Hanggang makauwi sa kubo, iniisip pa rin ni Leo ang tungkol sa mga kapatid kung sakali na matuloy siya sa pag-alis. Ilang araw din na hindi sila nagkitibuan na mag-ina. Malimit din na may pumupunta sa kanila para maningil ng utang. Lagi ring nakikipag-away ang ina. Madalas rin niyang makita ito sa sugalan at kapag nasa kubo, laging aburido. Hindi naman lingid sa kanilang ama ang mga pinaggagawa nito.
Nagtataka naman si Leo kung bakit hindi man lang ito sinisita ng ama. Nang araw na umuwi ang ama, kinausap siya nito habang naroon din ang ina. Nak, yung palang kumari ng nanay mo, kailangan ng helper sa babuyan niya. Malapit lang yung dito sa atin. I-recommenda ka ng nanay mo. Baka gusto mo para kahit papaano pangdagdag din sa gastusin sa bahay. Kung bakit kasi nahinto na naman ang pagbibigay ng ate mo eh. Pasensya na po tay. Ayoko po doon. Maghahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Ano naman trabaho gusto mo pasukan? Wala ka na nga pinag-aralan namimili ka pa. Hindi naman ho sa namimili ako. Ayoko lang ho na maulit yung nangyari nun. Natatandaan niyo po ba? Pinasok niyo rin ako ng trabaho sa kaibigan niyo. Asang-asa ako na may sasahurin ako. Yung pala bumali na kayo ng 3 buwan nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Kahit may sakit ako noon, hindi ko magawang umalis. Tapos, heto na naman kayo? Ang tagal-tagal lang na. Hindi mo pa rin man nakakalimutan? Hindi ko talaga makakalimutan yun. Dahil nag-iwan nyo ng marka sa akin. Kaya tigilan nyo na ho yung pagre-rekomenda sa akin sa mga kaibigan nyo. Ano gagawin mo? Magiging palamunin ka na lang ba dito? At isa pa, alam na nung kumari ko na papasok ka sa kanya. Bakit nyo po ba ako pinipilit na pumasok doon? May utang ho ba kayo doon? At ako ang naisip nyong ipambayad? Sasabi mo dyan, ikaw na nga itong tinutulungan masyado pang mataas ang pride mo. Bakit? Makakain ba yan? Tingnan ko lang kung may magagawa yung katigasan ng ulo mo kapag wala nang makain ng mga kapatid mo. Nakakakain kami ng sapat at walang utang nung umalis ka. Mo itong kabastusan ng anak mo. Wala kang mararating sa buhay dahil wala kang pinag-aralan at bastos ka bang anak. Hindi ka magiging katulad ng kaibigan mo si Arlon. Yung may tinapos, hindi katulad mo. Tama na yan. Kung ayaw ni Leo na magtrabaho sa babuyan, hayaan na lang natin siya. At ikaw naman, iho, ayoko nang pinagsasalitaan mo ng ganyan ng nanay mo. Nawawala ka na ng respeto Napatungo na lang si Leo. Nagpipigil na wag tumulo ang luha sa mga mata. Pakiramdam niya na mga oras na yun ay gusto na niyang lumubog sa kinatatayuan sa pagmamata ng ina sa kanya. Lumabas na lang muna siya ng kubo para makasagap ng sariwang hangin. Nagsisikip din kasi ang dibdib niya ng mga oras na yon. Makalipas ang kalahating oras, naisipan na rin niyang pumasok. Nasa may pintuan pa lang siya, narinig na niya ang anasa ng mga magulang na tila meron silang pinagtatalunan. Hindi na muna siya pumasok at nakinig muna. Nakumbinsi mo yung anak mo na magtrabaho doon. Ano nga ang gagawin ko kung ayaw naman? Ikaw naman kasi bakit umutang-utang ka doon tapos anak mo yung pambabayad mo ngayon? Ilang buwan lang naman yun na pagtatrabahuan niya. Ano, gusto mo akong pumasok doon? Ikaw naman kasi, bakit bumalik-balik ka na naman sa pisyo mong pagsusugal? Sabi mo magbabago ka na. Ay nako, babalikan na naman ba natin yan? Wala ka na nga magagawa pa dahil bisyo ko na to. Tama pala talaga ako. Lagi na lang kami ni tatay ang ginagawa mong pambale. Talaga ho bang ganyan ka na makasarili? Di bali ng masakripisyo ang mga anak mo? Basta nasa maayos kang kalagayan? Anak lang kita ha? Utang mo sa akin ang buhay mo. Kaya natural lang na bayaran mo yun ngayon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, papasok ka doon sa trabaho. Ako na nakikiusap sa iyo, anak. Kahit man lang alang-alang sa akin. Baka kasi ipakulong ang nanay mo kung hindi siya magbabayad. Hanggang kailan nyo ba siya ipagtatanggol, itay? Mas mahalaga ba talaga si nanay kaysa sa aming mga anak nyo? Ay natural, dahil asawa ko. Kaya kung hindi ka papasok doon, pahihintuin ko sa pag-aaral ng mga kapatid mo at silang ipapasok ko doon. Kaya mamili ka. Tama ang nanay mo, iho. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Kung pwede lang sanang mamili ng mga magulang Ginawa ko na sana noon pa. Hoy, Leo, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Nag-uusap pa tayo Hayaan mo na muna siya. Wala naman yung ibang pupuntahan Babalik din yun dito. Pumunta sa bahay ng kaibigan si Leo. Doon niya ibinuhos ang lahat ng bigat sa dibdib niya. Isinumbong niya rito ang plano ng ina. Dismayado naman ito sa narinig. Nagbigay pa ng payo ang kaibigan sa kung ano ang magandang gawin.
Itinakas ni Leo ang mga kapatid at iniwan muna sa kanyang ate. Makalipas ang 1 linggo, umalis na ng ibang bansa ang binata para doon na magtrabaho. Mula noon, wala nang balita ang mag-asawa sa nangyari sa mga anak. Mamamatay na siguro ako na hindi nakikita ang mga anak natin. Siguro, sobrang tindi ng galit nila sa akin. Sa bagay, hindi ako naging mabuting ina sa kanila. Huwag mong sabihin yan. Mababait ang mga anak natin. Tsak na napatawad ka na nila. At huwag ka na ulit magsasalita tungkol sa kamatayan. Gagaling ka pa. Huwag mo na akong paasahin sa huwad na pag-asa. Alam ko na lalapit na ang katapusan ko. Kabayaran to sa mga nagawa kong kasalanan. Ang mabuti pa kainin mo na lang tong ginawa kong lugaw sa iyo. Kaninang umaga hindi ka na kumain . Maraming beses nang pinatingnan ni Mang Pablo ang asawa sa mga doktor. Lahat sila ay walang makapagsabi kung ano talaga ang sakit ng asawa. Hanggang isang albularyo ang nilapitan nila. Anito may kumukulam sa asawa. Nung una, pamilyang Dayo ang may gawa nun sa kanya. Lalo't biglang nawala ang mga ito sa kanilang lugar na magkasakit siya. Malaki di umano ang kasalanan niya sa mag-asawa. Naipangsugal niya kasi ang pera na sana'y pampagamot ng anak na mga ito. Hindi na umabot sa ospital ang bata dahil naghagilap pa ng mga pera mga ito. Si Magda na mga oras na yon ay nagtatago sa mga ito. Mamaya pupuntahan ka ulit ni Apong Islaw dito. Bakit pa? Hindi naman niya ako mapapagaling. Tingnan mo ang mga sugat ko. Lalong lumalala. Hirap na ako. Ginagawa naman niya ang lahat ng makakaya niya para ibalik ang sumpa sa taong gumawa niya sa iyo. Pero dapat, lakasan mo rin ang loob mo para matalo natin kung sino man ang gumawa niya sa iyo. Ayoko na. Mamaya, sasapit na naman ang gabi. Ayoko nang marinig ang mga palahon ng isang batang kasabay ng mga sakit sa buong katawan ko. Bakit hindi na lang niya ako tapusin kaagad? Kaysa unti-unti niya akong pinapahirapan. Tuwing gano'n na ang sinasabi ng asawa, nananahimik na lang si Mang Pablo. Alam niya na hirap na rin ito. Sabi nga ng albularyo, intensyon talaga ng kung sino man napahirapan ng asawa hanggang ito na mismo ang humiling sa kamatayan nito. Nasa labas si Mang Pablo ng mga sandaling yon. Ang laki na rin ang ibinagsak ng kanyang katawan at puti na ang lahat ng buhok. Naabutan siya ni Arlon doon. Mang Pablo, kumusta po kayo? Si Aling Magda po. Ayun, natutulog siya ngayon. Mabuti nga't nakatulog. Ilang gabi na kasi siyang puyat . Hindi pa rin ba nalalaman ni Apong Islaw ang may gawa nito sa kanya? Ay, hindi pa. Masyado daw mabagsik ang mangkukulam na gumawa nung sa asawa ko. Tingin daw niya nasa tawid dagat ang gumawa nito kay Magda . Siya nga po pala. Nagkita po kami ni Leo kahapon. Dumating na po siya galing abroad. Ha? Nag-abroad si Leo? Oo. Nabanggit ko nga po yung kalagayan ni Aling Magda. Baka po bukas pupunta silang magkakapatid dito. Talaga? Ang tagal ko na silang hinahanap. Kaya pala, nag-abroad siya. Mabuti naman at naging maayos naman pala ang buhay nila. Alam ko na hindi pababayaan ni Leo mga kapatid niya. Nang ibalita nga ni Mang Pablo sa asawang sinabi ni Arlon, bumukas kagad sa mukha nito ang saya at pananabik na makita ang mga anak. Kinabukasan, maaga pa lang ay dumating na ang magkakapatid. Halos hindi makapagsalita si Mang Pablo sa nakikitang postura ng mga anak. Malayo na kasi ang mga itsura ng mga ito sa dati na laging marungis at mga payat. Parang gustong manliit sa sarili dahil bilang ama wala siyang nagawa para mapabuti ang mga anak. Isa-isang nagmanot yumakap sa kanya mga anak. Pagkatapos, lumapit naman sila sa kanilang ina na walang tigil sa pagtulo ng mga luha sa mga mata. Tawarin niyo ko mga anak. Salamat sa huling kakataon
Napagbigyan niyo ko na makita kayo. Matagal na po namin kayo napatawad, Nay. Patawad po kung ngayon lang kami nagpunta rito. Hinihintay pa kasi ako ng mga kapatid ko eh. Sa nakikita ko, maayos na ang buhay ninyo. Ang laki ng kukulang ko sa inyo, lalo na sa iyo. Patawarin mo ko, anak. Niyakap na lang ni Leo ang ina habang tumutulo ang luha. Akala niya noon na wala na siyang pakialam sa ina. Pero sa mga sandaling yon, nakakaramdam siya ng takot na baka anumang sandali ay mawala na ito sa kanila. Gusto niyang bumawi rito. Ipalasap ang ginhawa na nararapat sa mga magulang. Kahit may sama siya ng loob sa mga ito, kasama pa rin sila sa mga plano niya. Nang gabing yon, naroon si Apong Islaw. Naroon sila magkakapatid at nakabantay. Puno ng takot ang bawat isa sa kanila. Lumipas ang nakakainip na sandali. Humarap sa kanila ang albularyo na puno ng lungkot ang itsura. Parang itinulos na lang sa kinatatayuan niya si Leo habang ang mga kapatid at matakbong nilapitan ng kanilang walang buhay na ina habang nag-iiyakan. Isang linggo pagkalibing sa ina, isinaba na nila sa bahay ang ama nila. Nais nilang bumawi dito sa panahon na hindi nila ito nakasama. Sa kabila ng mga ginawa ng kanilang ina, hinahanap-hanap pa rin nila ang presensya nito. Kahit walang magandang alaalang naiwan sa kanila ang ina, ang huling sandali na nakasama nila ito at nayakap ay alaalang babaunin nila habang buhay. Wakas!